Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Halos lahat nga ng team ay nakatutok sa Western Conference and understandably so. Ganun pa man, pag-usapan muna natin ang East. Una ay ang Bucks, Knicks at Cavs. Pwede nga mabalasa ang standings nila sa last day ng season. Tabla sa record na 49 wins and 32 losses ang Bucks at Knicks. At ang 4th seed Cavs naman ay 48 wins and 33 losses ang record nila. Ang last game ng Bucks ay laban sa 5th seed Magic, ang Knicks naman ay sa 9th seed Bulls, at ang Cavs naman ay sa 13th seed Hornets. So ito nga ang mga possible scenarios. Kung matatalo o mananalo, silang lahat ay second ng Bucks, third ang Knicks at fourth ang Cavs. Kapag natalo naman ang Bucks, nanalo ang Knicks at nanalo din ang Cavs, Knicks ang second, third ang Cavs at pang-apat ang Milwaukee Bucks. Kapag Cavs lang ang nanalo at parehong natalo ang Bucks at Knicks, magkakaroon tayo ng 3-way tie kung saan Cavs ang magiging number 2 dahil sila nga ang Central Division Champions, third ang Bucks at fourth naman ang Knicks. Kung Bucks lang ang mananalo ay hindi din gagalaw ang standings na ito. Sa ngayon nga ay hindi malabo na lahat ng teams na ito ay manalo dahil non-bearing game nga ito para sa Hornets at Bulls, at ang Magic naman ay may tatlong magkakasunod na talo na. So yan nga ang possible scenario sa 2, 3, and 4. Ngayon ay tumungo naman tayo sa 5 to 8 ng East na medyo nakakalito din talaga. Ang 5th seed Magic, 6th seed Pacers at 7th seed Sixers ay lahat may record na 46 wins and 35 losses. At nakabuntot naman ang 8th seed Miami Heat na may record na 45 wins and 36 losses. Final game ng Magic ay Bucks. Ang Pacers ay sa Hawks na isang non-bearing game para sa Hawks. Ang Heat naman ay laban sa Raptors, isang game na wala din bilang para sa Raptors. At ang Sixers naman ay laban sa Nets. Tanging Magic nga ang may kalaban na may bilang pa ang game. So expected na sila ang may pinakamahirap na matchup. Ngayon ay tumungo naman tayo sa possible scenarios. Kapag lahat nanalo o lahat natalo, obviously same standings tayo. Kapag natalo ang Heat, automatic 8 seed na sila regardless sa resulta ng ibang games. Kung magwawagi naman ang Magic, Pacers at Heat at natalo ang Sixers, ay magpapalitan lang nga ng pwesto ang Heat at Sixers sa 7th and 8th seed. Kung parehong manalo ang Magic at Sixers at natalo naman ang Pacers, ang Sixers ang magiging 5th seed, 6th seed ang Magic at 7th seed ang Pacers at 8th seed naman ang Heat manalo o matalo man sila sa kanilang game. Habang ang Magic naman kapag natalo sila at nanalo ang lahat, from 5th seed ay babagsak sila sa 8th seed. Ito nga ang ilan sa possible outcomes. Hindi na natin uubusin dahil meron nga ito mga kaibigan 16 different outcomes. Ngunit kung ako ang tatanungin, ang may pinaka high possibility na mangyari dito ay ang manalo silang lahat. O kaya naman Orlando Magic lang ang matatalo dahil sila lang nga ang may kalaban na inaasahan din na magtotodo. So sa ngayon nga ay wala pang nakakaalam kung sino ba magtatapatan sa East, at napakatalino nga ng ginawa ni Commissioner Adam Silver. Ang last 2 regular season days ay pinagsabay-sabay niya ang lahat ng games. All 30 teams nga ay maglalaro, at ang mga teams na nabanggit natin sa East na magkakapareho ang record o magkakadikit sa standings ay lahat magsisimula ang game ng 1 AM Philippine time, at ang mga games naman na magkakapareho na record sa West ng top 3 teams ay sabay-sabay din na magsisimula, at ganun din nga ang 6, 7, 8, 9, and 10 teams sa West. This way nga ay walang makakasilip kung magpapatalo ba sila upang makaposisyon o maiwasan ng isang team, dahil most likely nga ay sabay-sabay itong matatapos unless may blowout game talaga na imposible nang makomeback na alam na agad ang resulta ng game by halftime. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?